Sumpungan na po. Galatians 6 verse 2. Sige po, sabay-sabay natin basahin sa English muna. Galatians 6 verse 2. Bear one another's burdens, so fulfill the law of Christ. Sa Tagalog po. So yun po, ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay bear one another's burdens sa pagpapatuloy po ng ating series na one another. Ano po? Bilang introduction, may papanoorin po tayong video. Ano po? Mga dalawang video po.
Ayun po. Panood po natin yung unang video, makikita natin doon yung two types of people. Ano po, ilan po? Dalawa. Yung isa, yung tumutulong doon sa isa na may bigatin. Kaya nga po, bear one another's burden. Yung isang kind naman po ay sila pa yung nagpapabigat. So dalawa lang yun. Yung isa nakatulong, yung isa yung hindi. Doon sa pangalawang pinanood natin, wala mang nakakita sa kanya, hindi man siya naging popular, hindi man siya naging mayaman sa mga pagtulong niya, nakita naman natin po yung kapalit nung kanyang pagtulong sa kapwa. Bearing one another's burden. Marami pong ibig sabihin yan. Marami pong pwede tayong buhatin sa mga kapatid natin sa pananampalataya o sa hindi man natin kapatid sa pananampalataya. So, punta tayo sa bearing. Bearing meaning. Bear is a verb po. Hindi po ito yung animal. Bear is a meaning, is a verb, action word. Ang verb po ay action verb. It means carry the weight or support. So, nagbubuhat po Yung number 2, endure. So, an ordeal or difficulty. So, sa spiritual burdens, there are problems, fear, anxiety, worry, for some, money, and many more, mga kapatid. Marami po tayong pwedeng ilagay sa sinatawag na burden, sa bigatin. So, carrying the weight of one another or other people, whether it is believer or not, is our task. Hindi po to lamang, ang ating Diyos po mismo ang nagutos nito. Di ba nga po sabi sa binasa natin kanina, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. So pag binuhat daw natin yung mga bigatin ng bawat isa, ay pinufulfill na rin natin yung law ng Panginoong Jesus. Amen po? So basahin po natin ang Romans 15, 1 and 2. Mga taga-Roma 15, 1 at 2. Sige po, basahin po natin sa English. Romans 15, 1 and 2. When? So ayun po, nabasa po natin doon. As some part of the Holy Scripture said, God gave rain to the sinners and to the good. So we must carry the burden of the people surrounds us. Amen po? Whether he or she is a Christian or not. Meron po tayong maririnig minsan, hindi ko tutulungan yan dahil hindi naman yan Kristiyano. Diba? Remember what our Lord Jesus Christ said to His disciples, mga kapatid. He rebuked those people that nirebuke niya po yung mga disipulo niya dahil nakita niya nakita ng mga disipulo niya yung mga ibang tao na hindi sumasama sa kanila, pero nire-rebuke nila, gumagawa sila ng mga miraculous things in the name of Jesus. Pero hindi naman sila kasama sa disipulo ng Panginoong Jesus that time. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Huwag niyo silang sawayin dahil sila ay gumagawa ng mabuti. Di ba po? So, ganoon din po tayo, mga kapatid. Even though Samaritans are not in good terms in the pure Israelites, mga kapatid. Naalala natin, di ba? Yung Good Samaritan, he bore the burden of someone in need. Amen po. Di ba? May dumaan sa kanya na pure Israelites pero hindi siya tinulungan. So, ganoon din po sa mga huling araw na ito. Marami, nakakalungkot, may mga Kristiyano na hindi nakakatulong. Kristiyano pa naman, di ba? Pero yung mga hindi Christian, sila pa yung tumutulong. Sad to say, mga kapatid, dapat tayo yung mga tumutulong. Amen po? Tayo yung nagbubuhat ng mga bigatin ang bawat isa. Amen po ba? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, bear one another's burden. Bearing one another's burden
burden is for good, not for bad. So, hindi natin pwedeng sabihin, oh, kapatid, binuhat ko yung bigatin ng isang kapatid. Bakit? Nalulungkot siya dahil wala daw siyang pang-inom. Wala daw siyang pang-bisyo. So, tinulungan ko naman. Pinayaran ko ng pera. So, ngayon, masaya na siya. So, bear one another's burden po yun. Di ba kapatid? So, mali po maling application po yun. So, kagaya ng sabi ko kanina, bearing one another's burden for good. So, kailangan sawayin natin yung mga ganoon. Bear one another's burden in a good way, not in a bad way. Amen po? Do not support addiction or any other bad habits that is in what we call carrying burden. Hindi carrying burden ang tawag doon, mga kapatid. It is tolerating sin. So, ganun po. Bear one another's burden for good. Amen po? So, basahin natin ang salita ng ating Diyos sa Matthew 22, 36 to 39. Salitang pagbasa po, Una muna yung mga kapatid na lalaki. Sa Mateo 22, 36 hanggang 39. Sa 39 tayo pong lahat. Sa English na lang po. Sige po, mga kapatid na mga lalaki. Handa na po ba? Sige po, Matthew 22:26. Handa? Simulan. Master, this is the great commandment in the law. He said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. 39 tayo pong lahat. And the second, Thou shalt love thy neighbor as thyself. so bearing one another's burden is a fulfilling of the law of God. Amen? Loving our neighbor as ourselves is the second greatest commandment of God. Diba? So, bearing one another's burden is loving one another. Amen po? All the burdens are heavy except, so yun po, isa lamang po ang burden na magaan. So, sasabihin ko po yun sa inyo. Kaya nga po tinawag na bigatin from the word itself, burden. So, it's definitely a heavy one. Amen po? So, nakita naman natin kanina yung hinihila niya, di ba? So, kung mag-isa lang siya, kaya naman niya, kaso mabagal siya. So, nung tinulungan na siya ng isa, bumilis na siya. Di ba? Sa video. Tapos nakita naman natin yung nauna sa kanila, tulong-tulong sila. Yung tinatawag na bearing one another's burden. So, isang team sila, in one accord, one spirit na tinatawag. So, nagtulong-tulong sila para magawa yung task nila. So, ganun din tayo sa ating ministry. Ano po? Magtutulong-tulong tayo sa ministry. Kung tumatayo ka man sa harap o hindi, makikita ka man sa harap o hindi, gawin mo yung part mo. Amen po? Para sa ikabubuti o ikagagaan ng ministry. Diba po? So, naalala po ba natin si Moses nung napagod siya? Di ba po? Pinuntahan siya ng kanyang biyanan na si Jethro. Na hindi tama yan, na napapagod ka. Diba? Kasi burden na sa kanya yun. Lahat na halos ng tao sa Israel ay lumalapit sa kanya para humingi ng payo, para magsabi ng problema sa kanya. Di ba? So, anong ginawa ni Jethro na kanyang biyanan? Nag-propose siya, sige, mag-assign ka ng mga leaders sa 50s, leaders sa 100s. So, ganun. Nag-assign siya ng mga leaders. So, ganun din dito, mga kapatid, sa ating bawat ministry. God put a leaders in specific ministry. So, hindi tayo yung didiretso kaagad tayo kay pastora, ganito ganyan. Isipin na lang po natin kung gaano karami ang miyembro ng ABJ. Abu Dhabi lamang po. May Dubai pa, may Al-In pa, may Ajman pa. Diba? Kung lahat ng taong yun lalapit kay pastora, maging kagaya ni Moses si pastora, diba? Na mapapagod sa bigatin. So maawa po tayo kay pastora. Tulungan natin siya. Bear one another's burden. Let's bear the burden also of our beloved leaders. Diba? Hindi lang po si pastora, kundi si Pastora Luz. Lahat ng mga leaders na inassign sa atin. Yan po, naalala ko yung sinabi ni pastora dati na hindi siya ang nag-assign ng mga taong iyon, kundi ang Diyos. Dahil revelation mismo sa kanya yan ang ating Diyos. Diba? Kung merong leader sa bawat ministry, galang mo,
mag-bear tayo ng burden ng bawat isa, di ba? Magtulungan tayo, hindi yung didiretso tayo kaagad kay pastora, di ba? Kung kaya naman nating i-resolve, di ba? Meron tayong mga specific leaders para may CEO, di ba? May CEO, may manager. Hindi tayo didiretso sa CEO o manager. Didiretso muna tayo doon sa ating mga superior, supervisors, ganyan. Mga head natin. So, ganun din po, di ba? Magtulong-tulong tayo. Bear one another's burden. Amen? Only the burden that our Lord Jesus Christ that will give to us is the light. If we accept it and give our burdens to Him. So sinabi ko sa inyo kanina, all the burdens are heavy except one. Ilan po? One. So yun po yung burden na ibibigay sa atin ng ating Diyos. So basahin natin sa Matthew 11:28, 29 to 30. Basahin ko na lamang po. Sundan nyo na lamang po ako. Matthew 11:28, 29 to 30. 28, 29 and 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So ganun po. Merong burden na light po, na magaan. Yun yung burden ng ating Panginoong Jesus. Pag sinuko na natin sa Panginoong Jesus, wala na yun. Sinuko mo na nga eh. Parang imagine niyo yung kanina, di ba? Dala-dala nila yung nasa karwahe, di ba? Dala-dala nila yung burden na yun. Pag sinuko na nila sa Panginoong Jesus yun, wala na yun. Nasa Panginoong Jesus na yun. So, magaan na yung paglakad nila. So, ganun din tayo. Kung ano yung problema mo, pag sinuko mo na yan sa Panginoon, wala na yun. Huwag ka na mag-alala dahil nasa Kanya na yun. Bibigyan ka niya ng burden na light. So, yun yung perfect and genuine peace. Amen po? Only we can find it in our Lord Jesus Christ. Amen? Sa Psalms 34 verse 8, ilista nyo na lamang po, mga awit 34:8. Psalm 34 verse 8, O taste ye and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Sumapalad ang tao na magtitiwala sa Panginoon. So, basahin natin, nagsabay-sabay ang 1 Peter 5 verse 7, unang Pedro 5:7. Sabay-sabay po tayo. 1 Peter 5 verse 7. Nasumpungan na po. Handa? Simulan? Casting? So yun. Ikas daw po natin lahat ng ating cares upon Him, for He cared for us. So nag-aalala ang ating Diyos sa atin. Amen po? So pag sinuko na natin sa Kanya yan, wala na yan. Amen po? If we give our burdens to God, let's not take it back, mga kapatid. So, may hinahanap akong video, hindi ko mahanap eh. So, kaya wala yun. Dapat ipapakita ko sa inyo yun, eh hindi ko nakita. So, yung video na yun, meron siyang bit na sako. Tapos, i-surrender niya yun sa Panginoon. Pag surrender niya sa Panginoon, Lord, I surrender all to you. Then, pag surrender niya, kinuha niya ulit. So, nabigitan siya ulit. So, ganun po yung iba sa atin. Di ba po? Na, Lord, tinitiwala ko na po sa iyo ang aking buhay. Tinitiwala ko na po sa iyo ang aking problemang ito. Tapos maya-maya, mag-worry siya. Di ba? Ganun. Sa financial, tinitiwala ko na po sa iyo. Puprovide mo po yung pangangailangan ko. Pagkatapos sa pagtaas mag-pray, naghahanap ng message, kanino kaya ako pwedeng mangutang? Kanino kaya ako pwedeng manghiram? Diba? So, pag puprovide ng Panginoon, di ba? Kahit hindi niya kailangan ng tulong ng sinumang tao. Amen po? Pero pwede niyang gawin yun, di ba? Pwede siyang gumawa ng way na gagamit siya ng ibang tao para matulungan ka. Pero, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po? His ways are higher than our ways. Amen? So, sad to say, many people are doing that, mga kapatid. Yung kinukuha nila ulit yung burdens nila sa Panginoon. Diba? Sabi ko nga sa inyo na, kapag in-entrust na natin ang lahat sa Panginoon, huwag natin kunan yun. Diba?
If we entrust it to God, we should not be worried. Amen? So ano nga pong sabi sa Philippians 4:6-7? Sa mga nakakabisa, Philippians 4:6-7, be careful for nothing, but prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Through Christ Jesus, mga kapatid. Diba? Napakagandang verse. Diba? Minsan may nalalagay na ganyan, diba? Hindi ako magmangamba. Diba? Nakalagay dun by prayer and supplication, diba? Yung peace of God that passeth all understanding, mararanasan mo yan, kapatid, kapag tiniwala mo sa Panginoon. Amen po? So makikita natin yung bearing one another's burden as seen in the life of Joseph Barnabas. Sino dito nakakilala kay Joseph Barnabas? So, kokonti ano. So, si Joseph Barnabas po, dalawa sila na pinagpilian sa magiging kapalit sa pwesto ni Judas Iscariot. Diba? Ang napili si Matthew, diba? Siya yung hindi napili, si Joseph Barnabas. Pero, anong nangyari kay Joseph Barnabas? Diba? Sa Acts 4:36, ang babasa natin doon, ilista nyo na lamang. Babasahin ko sa inyo ang Acts 9:26-27, mga Gawa 9:26-27. Ito po ang ginawa ni Joseph Barnabas. Acts 9:26-27. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples. But they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. But Barnabas took him, and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly in Damascus, in the name of Jesus. So among many disciples, mga kapatid, ilang disipulo na meron that time? Wala ni isa ang tumulong kay Saul that time. Yung Saul pa yung pangalan niya na naging Apostle Paul. Diba? Wala. Isa lamang. Si Joseph Barnabas lamang po ang tumulong sa kanya. Only Joseph Barnabas bore the burden of Apostle Paul during those time. Mga kapatid, tandaan nyo yun, kung wala si Joseph Barnabas na nag-bear ng burden ni Apostle Paul, wala kang mababasang Galatians, Ephesians, Philippians, lahat ng mga book na yan, wala. Dahil hindi niya masusulat yun kung wala siya. Diba? Kung walang tumulong sa kanya nung time na yun. Diba? Only one among many disciple, mga kapatid. Ilang disipulo na meron nung time na yun? Everyone is afraid, nakalagay. Except one. Barnabas took him and bear his burden with him. So maging kagaya tayo ni Barnabas, mga kapatid. Let's be like Barnabas who can help someone even he or she has a past experiences like Apostle Paul. Diba? Before when he is Saul, he persecuted the churches. Diba? Siya mismo yung umayon sa pagkamatay ni Stephen. Diba? Pero Barnabas bear his burden and trust him that God changed him. Amen po? So maging kagaya tayo ni Barnabas, mga kapatid. Diba nakita natin yung video kanina na pinagtatawanan siya kasi tumutulong siya, nagbibigay siya dun sa nanlilimos, tapos tinutulungan niya yung matanda na nagbubuhat. Ano ba yung mapapala niya dun? Hindi naman siya yayaman dun. Hindi naman siya mapapakita sa TV. Diba? Pero God saw him. Diba, mga kapatid? Ay, kita tayo ng Diyos. Tutulungan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po? Maging yung hindi natin kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. So we can bear one another's burden by helping people in many ways. Marami pong paraan. Diba, nakita naman natin yung lalaki, diba? Marami siyang ginawa. Nagbigay siya ng tulong. Maging yung hindi naman nagsasalita na halaman na hindi nadidiligan, nilagay niya doon sa nalalagyan ng tubig. Diba po? Marami tayong pwedeng gawin. Pwedeng mag-introduce tayo. I-introduce natin ang Panginoong Jesus sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Maging sila na nakakilala na, pwede nating i-introduce ang Panginoong Jesus dahil nakalimutan na nila. Bakit po? Dahil wala na silang peace.
Diba? Only our Lord Jesus Christ can give them peace. So, let's introduce our Lord Jesus Christ to them again. So, pwede nating ipagdasal sila, encourage one another, pwede nating encourage sila, encouraging words, marami dyan. Bringing them into fellowship, dalhin natin sila sa mga gawain ganito, sa mga Bible studies natin, sa mga cell groups, pwede natin dalhin doon upang ma-uplift sila, mga kapatid. Marami silang pinagdadaanan by giving them help, whatever aspects and many more. Diba? Pwede rin tayo magbigay ng tulong sa kanila, financial, sa mga nangangailangan. Pero maging maingat po tayo. Tinuruan na po tayo ni Pastora yung about sa pagbibigay sa pera, ano po. Kung sinong may utang, bayaran. Kung sinong nangangailangan talaga, diba? So magbigay tayo kung kinakailangan, kung kailangan. Pero pag di naman kailangan, huwag tayong manghihingi, ano po. Mahirap po yung gano'n. So basahin natin ang 1 Thessalonians 5. Mahaba-habang basahan po ito. Salitang pagbasa po tayo ulit. Matatapos na po tayo. 1 Thessalonians 5 verse 12. Salitang pagbasa po ulit, lalaki tsaka babae, ano po. Nasumpungan na po. So hanggang sa 24. Sa 24, sabay-sabay po tayo. 1 Thessalonians 5 verse 12. Mga kapatid na lalaki, handa, simulan, and we beseech you, brethren, to know the people among you, and above all the Lord, what is this? And esteem them very highly in love for their work's sake, and be at ease among yourselves. Thou knowest you, brethren, warn them that are unruly, or poor, or even-minded, support the weak, be patient, toward all men. See that none rather tayo pong lahat. 24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. So, as we trust our burdens to God, we should bear one another's burdens, mga kapatid, by introducing to someone our Lord Jesus Christ who can give them the perfect peace and can make their burdens light. Sabi po sa Galatians 6 verse 9, panghuling talata, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So sa mga huling araw na to, mga kapatid, in these last days, let's bear one another's burden. To God be all the glory po. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Worship the Lord. Worship the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. Worship the Lord our God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus, take us in your hand and make us all that you want us to be. Jesus, make us understand the purpose and what you can do through us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Salamat sa pagpapaalala sa amin, O Diyos. Help us to bear one another burdens in these last days, O Lord. We cannot do it without your help, O Lord God. Guide us with your Holy Spirit, O Lord, in these last days, O Lord. Kung una ka sa aming buhay, O Lord God, pagpapala mo yung sa amin, O Diyos, sampuna ang pamilya, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. May apply namin to sa pangaraw-araw namin buhay, O Diyos. All glory, all power, all thanksgiving belongs to you, Heavenly Father. And all the people of God says,